Si McCoy ay hindi kilala bilang masama. Masipag siya, maaga gumising, marunong dumiskarte. Kung tutuusin, marami ang humahanga sa kanya. Pero may isang bagay na malinaw sa lahat. Palagi niyang inuuna ang sarili. Kapag may handaan, siya ang unang lalapit sa mesa. Hindi siya nagmamadali, pero siguradong mauuna. Pinipili niya ang pinakamalaking hiwa, ang pinakamasarap na ulam. Hindi dahil gutom na gutom siya, kundi dahil ayaw niyang maubusan. Kapag may pagkakataon sa trabaho, siya agad ang mangunguna. Kahit may mas nangangailangan. Para sa kanya, normal lang yun. Minsan, may nagtanong sa kanya kung bakit ganoon siya. Simple lang ang sagot niya. Walang galit, walang yabang. Kanya-kanya tayo. Iyon ang paniniwala niya sa buhay. Kung hindi mo uunahin ang sarili mo, sino ang gagawa noon para sa'yo? Lumaki si McCoy na naniniwalang limitado ang lahat. Pagkain, oras, pagkakataon. Kapag naghintay ka, baka wala nang matira. Kaya natutunan niyang kumilos agad, kumuha muna. Siguraduhing sapat para sa kanya. Hindi niya iniisip ang epekto nito sa iba. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil hindi niya nakikitang kailangan iyon. Sa mundo ni McCoy, ang mahalaga ay simple lang. Busog ang tiyan, may laman ang bulsa, at ligtas ang sarili. Hindi pa niya alam na may mga bagay palang hindi napupuno kahit gaano karami ang kunin. Unti-unting umangat ang buhay ni McCoy. Hindi biglaan, pero tuloy-tuloy. Mas maayos na ang bahay niya ngayon. May sariling mesa sa kusina, sapat ang laki para sa marami. May kabinet na puno ng pinggan, malalaki, maliliit, may disenyo, may simple. Laging malinis, laging handa. Sa tuwing kakain siya, iisa lang ang inilalabas niyang plato. Inilalapag niya ito sa gitna ng mesa. Tahimik ang paligid habang siya'y kumakain. Masarap ang pagkain, palaging sapat. Minsan, sobra pa. Habang siya'y ngumunguya, napapatingin siya sa bakanting upuan sa tapat niya. Sandali lang. Pagkatapos, ibinabaling na niya ulit ang tingin sa pinggan. May mga kapitbahay na minsang dumaan. May kumatok, may ngumiti. May nag-alok ng kwento ng simpleng usapan. Ngumiti rin si McCoy pabalik. Tumango. Pero hindi siya nag-alok ng upuan. Para sa kanya, hindi yung kawalan. Sanay siyang mag-isa. Sanay siyang walang kausap habang kumakain. Habang dumarami ang laman ng kanyang mesa, unti-unting nababawasan ang ingay sa paligid. Wala nang tawanan. Wala nang tanong kung masarap ba ang ulam. Hindi niya ito tinatanong sa sarili. Bakit ba? Busog naman siya. Sa gabi, matapos maghugas ng pinggan, isa lang ang may bakas ng ginamit. Ang iba'y nakasalansan pa rin sa kabinet. Tila naghihintay. Hindi alam ni McCoy na ang mga pinggang iyon ay hindi lang para sa pagkain, kundi para sa mga sandaling hindi niya kailanman inanyayahan. Sa kanyang isipan, sapat na ang puno. Hindi niya napansin na may kulang na pala. Hindi biglaan ang paglayo ng mga tao kay McCoy. Walang nagpaalam. Walang nagsabi ng dahilan. Isang araw, napansin niyang bihira na siyang makakita ng pamilyar na mukha. Ang dating masayang usapan sa labas ng bahay ay napalitan ng maiikling tanguan. May mga dumaraan pa rin, pero mabilis na ang lakad. May mga handaan sa kapitbahayan na hindi na niya naririnig. Wala nang kumakatok para mag-imbita. Wala nang nagtatanong kung sasama siya. Hindi siya tinataboy. Hindi lang siya hinahanap. Sa trabaho, ganito rin. Kapag may problema, may mga bulong-bulungan sa gilid. May nagtutulungan. May nagbabahaginan ng oras. Si McCoy ay nandoon lang. Kasama, pero hiwalay. May mga pagkakataong naririnig niya ang sariling pangalan sa usapan. Hindi bilang reklamo, kundi bilang paalala. Hayaan mo na. May minsang nagsabi. Tapos na yan. Hindi alam ni McCoy kung ano ang ibig sabihin noon. At hindi niya rin inusisa. Para sa kanya, tahimik lang ang paligid. Mas maayos. Mas payapa. Hindi niya napansin na ang katahimikan ay hindi laging kapayapaan. Minsan, ito ay tanda ng distansya.
Sa tuwing uuwi siya, iisa pa rin ang pinggang inilalabas. May sapat na pagkain, may sapat na oras, pero may mga upuang hindi na naupuan kahit kailan. Mga upuang unti-unting naging bahagi ng kasangkapan, hindi na para sa tao. Hindi na malayan ni Makoy na sa bawat araw na inuunan niya ang sarili, may isa namang taong natutong huwag na siyang hintayin. Sa paningin ng iba, maayos ang buhay ni Makoy. May trabaho, may bahay, may pagkain na hindi nauubos. Pero kapag sumasapit ang gabi, iba ang anyo ng kanyang tahanan. Tahimik ito. Hindi ang katahimikang nakakapahinga, kundi katahimikang parang may kulang na tunog. Nauupo siya sa harap ng mesa, mag-isa. Inilalapag ang isang pinggan tulad ng nakasanayan. Maingat siyang kumakain, parang may oras na hinahabol, kahit wala naman. Minsan, may maririnig siyang tawanan mula sa labas. Sandali siyang titigil, makikinig. Pagkatapos, itutuloy niya ang pagkain na para bang walang narinig. May mga gabing napapaisip siya. Hindi malinaw kung bakit, pero parang may puwang sa dibdib na hindi napupuno. Sinubukan niyang baliwalain iyon. Hindi niya ugali ang mag-isip ng sobra. Para sa kanya, ang mahalaga ay sapat ang lahat. Ngunit kahit gaano karami ang pagkain sa mesa, kahit gaano kalinis ang bahay, may pakiramdam na may nawawala. Hindi niya masabi kung ano. Hindi niya rin hinahanap. Sa huli, huhugasan niya ang pinggan. Isa lang ang marumi. Isa lang ang ginamit. Habang ibinabalik niya ito sa cabinet, makikita niya ang iba pang mga plato. Malinis, tahimik, at hindi nagagalaw. Parang may hinihintay. Parang may lugar na hindi napupunan. Hindi pa niya naunawaan na ang kakulangan na iyon ay hindi kayang punuin ng kahit gaano karaming ari-arian. Dumating ang araw na hindi inaasahan ni Makoy. Nagising siyang mabigat ang katawan, masakit ang ulo, mahina ang mga tuhod. Sinubukan niyang bumangon, pero kinailangan niyang umupo muna. Sanay siyang mag-isa, kaya hindi siya agad nag-alala. Lilipas din ito, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi iyon agad lumipas. Lumipas ang oras at nanatili siyang nakaupo sa gilid ng kama. Hindi niya kayang magluto, hindi niya kayang lumabas. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kailangan niya ng tulong. Kinuha niya ang telepono. May mga pangalan sa listahan. Mga taong dati niyang nakakasalubong. Mga taong minsan niyang tinanggihan ng oras. Isa-isa niyang tinawagan. Walang sumagot. May nag-ring, pero walang bumalik na tawag. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya nagtaka agad. Sinubukan niyang magpadala ng mensahe. Maikli lang. Isang simpleng pakiusap. Lumipas ang hapon. Lumalim ang katahimikan. Sa labas, may dumaraan. May mga boses. May mga taong abala sa kani-kanilang buhay. Si Makoy ay nanatili sa loob ng bahay. Nakahiga, nakatingin sa kisame. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Makoy ang bigat ng mag-isa. Hindi bilang pagpili, kundi bilang resulta. Humupa rin ang lagnat ni Makoy, hindi agad, pero sapat para makabangon siya mula sa kama. Mabagal ang bawat hakbang habang papunta siya sa kusina. Tahimik ang bahay, mas tahimik kaysa dati. Naupo siya sa harap ng mesa. Wala siyang ganang kumain, pero inilabas pa rin niya ang isang pinggan. Ayon sa nakasanayan, habang nakatingin siya sa mesa, napadako ang tingin niya sa cabinet. Bahagyang bukas ang pinto. Makikita ang hanay ng mga plato sa loob. Marami sila. Iba-iba ang laki at itsura. Pero iisa lang ang may gasgas. Iisa lang ang may bakas ng paggamit. Bigla siyang napatigil. Parang salamin ng mesa sa harap niya. Hindi nito ipinakita ang mukha niya, kundi ang mga araw na lumipas. Naalala niya ang mga pagkakataong may kumatok. Ang mga imbitasyong hindi niya tinanggap. Ang mga sandaling mas pinili niyang mauna kaysa makisalo. Doon niya unang nasabi sa sarili ang isang bagay na matagal niyang iniiwasan. Marami akong kinuha, pero wala akong naibahagi. Walang luha, walang sigaw. Isang mabigat na katahimikan lang
na mas malinaw kaysa kahit anong ingay. Sa sandaling iyon, naunawaan ni McCoy na ang pagiging mag-isa ay hindi biglang dumarating. Ito ay unti-unting binubuo sa bawat pinggang inuna, sa bawat upuang hindi inalok, sa bawat pagkakataong pinili niyang mag-isa. Hindi bigla ang nagbago si McCoy. Walang malaking pagsabog ng damdamin, walang luha, walang paalam. Ngunit may munting kislap sa loob niya. Isang ideya na matagal niyang pinigilan, baka pwede ring magbahagi. Sinimulan niya sa maliit, isang imbitasyon para sa kapitbahay, isang simpleng hapunan sa kusina, hindi sa malaking mesa, hindi marangya. Habang naghahanda, nakaramdam siya ng kaba. Ano kaya ang sasabihin nila? Ano kaya ang mararamdaman niya? Ngunit nang dumating ang mga kapitbahay, may ngiti sa kanyang mukha, may tawanan sa hangin. Hindi siya perpekto sa pakikipag-usap. Minsan, naiilang siya, nakatingin sa pinggan. Ngunit natutunan niyang makinig, mas makinig kaysa magsalita. Hindi niya hiniling na purihin. Hindi niya hiniling na makita nila ang pagbabago. Para kay McCoy, sapat na ang makasalo. Sapat na ang may kasama, kahit sa munting bagay. Sapat na ang makarinig ng tawa na hindi mula sa sarili. Sa maliit na hapag, unti-unting nag-iba ang mundo niya. Ngunit ang pinakamahalaga, unti-unti rin nagbukas ang kanyang puso. Sa huling hapunan, ibang-iba ang pakiramdam ng bahay ni McCoy. May mga plato sa mesa, iba-iba, kumpleto, at ginagamit. May mga upuang may nakaupo. May mga tinig, may tawa, may kwento. Hindi pa rin perpekto. May mga sandaling tahimik. May mga pagkakataong naiilang si McCoy. Ngunit may bago sa hangin, pakiramdam ng pagiging kasama. Hindi lang pagkain ang dumadaloy, kundi oras at puso rin. Habang nakatingin sa mga tao sa paligid, napagtanto ni McCoy. Ang mga araw na inuuna niya ang sarili ay nag-iwan ng bakanteng puwang. Ngunit ngayon, sa maliit na hakbang, unti-unti itong napupuno. Ang tunay na kasiyahan ay hindi nasusukat sa dami ng hawak, kundi sa dami ng naibahagi. Hindi niya kailangan ang lahat ng bagay para maging busog ang puso. Ang kailangan lang minsan ay may kasalo sa hapag at may taong nakikinig sa puso mo. At sa unang pagkakataon, si McCoy ay busog. Hindi sa plato, kundi sa dami ng pagmamahal at pagbabahagi. Si McCoy ay natutunan ang pinakamahalagang bagay. Ang buhay ay hindi lang tungkol sa kung ano ang hawak mo, kundi kung ano ang naibabahagi mo. Ang pagiging makasarili ay parang pagkain mag-isa. Busog ka, pero wala kang kasalo sa ligaya. Kapag sarili lang ang inuuna, madalas nag-iisa sa dulo. Ngunit sa maliit na hakbang, isang imbitasyon, isang oras, isang pakikinig, maaari mong punuin ang bakanteng puwang sa puso at sa paligid. Ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa pagbabahagi, sa pakikipagkapwa, at sa pagtanggap ng iba sa hapag ng buhay mo. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.